Okay, let us start. Okay na naman yan. Na-discuss din natin to yan. Yung mga sensor na yan, no? Alam nyo na yan. Tapos itong dalawang sensor signal, alam nyo na din yan. Tapos to classification of sensor, alam nyo na din yan. Active and passive, turo ko na din yan. Wait lang ito, dito tayo magsisimula. Wait lang. Yan. Pakinig ako, no? Pakinig. Okay. Dito tayo magsisimula sa apat na process variables. Sila yung may mga common type of sensor na commonly ginagamit sa engineering at automation system. Meron tayong temperature, pressure, flow at saka level. So lahat yan ay nagme-measure ng iba't ibang physical quantities at kino-convert nila into an electrical signal na yun yung binabasa ng system. Lahat naman yan, meron pa kanya-kanyang slide. So, unahin natin daw yung temperature sensor. So, siya daw yung, muna na natin. Yan. So, temperature sensor daw are devices that detect and measure coldness and heat and convert it into an electrical signal. In layman's term, siya lang daw yung nagde-detect at nagme-measure ng init o lamig. So, kapag nagbago ang temperature sa paligid, so yung sensor ay naglalabas ng electrical signal. At yun yung katumbas ng measurement ng init or lamig. So we have three types of temperature sensor. We have thermocouple, RTD or resistance temperature detector, and thermistor. Isa-isay natin. So sa thermistor, unahin natin. Sa pinakababa. Siya lang yung nagbabago ang resistance depende sa temperature. Next, sa RTD naman, so yun po yung ginagamit commonly sa mga industrial system para sa precise temperature monitoring. Sa mga aircon, yan. Ref, furnaces, yan. Kasi thermocouple naman, siya yung nagpo-produce ng voltage based sa temperature difference. Ganito daw yung itsura ng nila. Yan. Ito yung thermocouple, RTD, tsaka thermistor. May dalawang pa. Yan. Okay. Speed lang. Next. Yan naman may kanya-kanya. Discuss muna natin yung parang overview ng mga process variables na yan. Next is pressure sensor. Is a device or instrument which is able to measure the pressure in gases or liquids. So siya naman daw ay nagsusukat ng pressure ng gas or liquid. So kadalasan sinasabi nito kung gaano kalakas yung force or puwersa ng isang fluid sa loob ng isang area. Meron tayong types of pressure sensor. Inductive pressure sensor, capacitive pressure sensor, strain gauge pressure sensor, piezoelectric pressure sensor, variable reductance or reluctance pressure sensor, potentiometric pressure sensor. So yan. Yan ay isa-isahin natin yung anim na yan. Kung ano ba yung mga definition nila, saan sila ginagamit. Pag tayo nasa pressure na, maabot naman natin yan. Temperature at pressure yung ating pagpupukusan ngayon. So ano daw yung mga example ng ng pressure sensor na ginagamit sa mga hydraulic. Pwede yung piezoelectric pressure sensor. Tsaka yung barometric pala. Pwede din yon. Sa mga weather stations naman yon. Okay. Next. Flow sensor. Pinapakita ko lang yung mga ma-discuss natin pag nandun na tayo. Flow sensor naman po ay a class of device that is designed to measure the flow rate of a gas such as air or a liquid through a pipe or conduit. So ginagamit naman daw po siya para sukatin kung gaano kabilis dumadaloy ang isang liquid o gas sa loob ng pipe or conduit, sabi dyan. So sinusukat daw nun yung flow rate, kung gaano karaming fluid yung
dumadaloy per unit of time. Ano? So meron tayo mga types of flow sensor. 8. Differential pressure flow sensor, ultrasonic flow sensor, vortex flow sensor, turbine flow sensor, electromagnetic flow sensor, positive displacement flow sensor, Coriolis mass flow meter at thermal mass flow meter. Ano daw yung pwedeng example dyan? Yung sa turbine flow sensor, saan daw siya ginagamit? So ginagamit, pwede siya sa mga HVAC, fuel lines. So paano? Yung turbine flow meter, edi ikot yung rotor. Depende sa flow ng speed. Yun lang yung trabaho nun. Tapos yung ultrasonic flow sensor naman, edi gumagamit siya ng sound waves para sukatin yung bilis ng daloy. Commonly sa mga water treatment tsaka mga chemical industries. Okay po? Okay. Next. Level sensor is a device that is designed to monitor, maintain, and measure liquid and sometimes solids levels. No? So, meron daw tayong types of level sensor. Float sensor, conductive level sensor, optical level sensor, vibrating tuning yan, fork sensor, capacitance level sensor, ultrasonic level sensor at radar sensor. Ano daw yung level sensor? Sabi daw dyan ay ang level sensor daw po ay siya po yung nagsusukat or nagmamonitor ng as o dami ng liquid. O minsan solid din daw, no? Sa isang tangke. So pinipigilan po nito yung overflow o sobrang pagkaubos ng laman. Okay? Saan siya malimit makikita? Sa water tanks, chemical storages, tsaka sa mga oil reservoir. Bilis, 15 minutes lang yung isang pang-overview. Okay ka? O mabilis? Okay? Okay daw. So, unahin natin yung mga process variables. Unahin natin yung temperature sensor. Wait lang. Ayan. Kita na. Kita na. Yeah. Temperature sensor. Yan, nakita na natin yung thermocouple, RTD at thermistor kanina. Ngayon naman, mag-define tayo ng mga iba tsaka yung kanilang mga working principle. Okay po. Okay. Temperature sensor daw. Discuss ulit natin. Ayoko na basahin yan. Haba. So, dito, sabi natin kanina ay overview lang yung naunang slides, unang PPT pala. Ngayon, mas lalalim ng konti yung discussion ng mga specific type ng sensor. At yun nga, una natin ay temperature. So, sabi daw, a temperature sensor is an electronic device na sumusukat daw ng temperature ng environment, kung gaano kainit o kalamig, kagaya ng sabi natin kanina. So kapag nasukat niya na yon, kino-convert niya yon into electronic data na pwedeng i-record, i-monitor o gamitin para magbigay ng signal kung may pagbabago sa temperature. Ano daw yung mga electronic data? Usually yung dalawa, voltage or resistance. Example, sa aircon o air conditioner, may temperature sensor doon para malaman kung kailan siya mag-on o kailan siya mag-off yung compressor doon. Isa pa, sa industrial furnace, may sensor para siguraduhin nasa tamang init or temperature yung process. Okay po. Gits. Walang nakikinig.
Yan. Yung panis sa transition. Next, thermocouple daw. Thermocouple consists of two wire legs made from different metal. So, siya po yung pinakakaraniwang temperature sensor sa ating temperature sensor. Thermocouple, yung pinaka-common. So, dun sa picture kanina, pinakita ko sa inyo, dun sa overview, meron siyang dalawang wire, no? Yun ay gawa sa dalawang magkaibang metal. Tapos sila ay pinagdudugsong sa isang dulo. Yun ang tinatawag na junction. So, paano daw nagana ang thermocouple? So, kapag ang junction yung junction na yun ay nakakaranas ng change in temperature, nagkakaroon ng maliit na voltage or EMF, yung electromotive force sa pagitan ng dalawang wire. Tapos yung voltage na yun po ay proportional sa temperature difference. At ginagamit ng ginagamit niya ng measuring instrument para makuha ang actual temperature. So kaya po yung ating thermocouple ay kahit simple, reliable pa rin siya. Siya po yung mga ginagamit ng mga engineers natin sa industrial furnaces, boilers, tsaka engines. Dahil kaya po niyang sumukat o kaya niya makasukat ng high temperature range. Okay? Okay. Next. Meron tayong two junctions. So, di para mas malinaw, i-discuss natin. Hot junction and cold junction. Unahin na natin. Napaka-generic ng ating ating term. Ng ating meaning ng hot junction. The sensing end of a thermocouple o doon nakasimple. So yung hot junction, ito yung sensing end. Sabi daw, dito mismo nakalagay sa environment na gustong sukatin. Halimbawa, sa loob ng isang pipe, na may mainit na fluid. Yun. Next, cold junction, the wiring terminals on the measuring instrument. Ito naman yung reference point o yung connection ng wire papunta sa measuring instrument. Ano ba yung mga measuring instrument? Di voltmeter o kaya controller. So dito sinusukat yung reference and temperature para makuha yung tamang difference. Jadi para mas maintindihan yung concept, ganito lang. Pag mainit, di hot junction. Pag malamig, cold junction. May difference in temperature at nagpo-produce ng voltage. Then ginagamit para malaman ang exact temperature. Okay? Okay po. Basic lang. Okay. Next, bagal. Uy, may 8 types of thermocouple. Siya po yung type K, type J, type K, type T, E, N, R, S, B. Ayan, ito ko na hindi discuss. Meron siyang, mamaya, discuss pala natin yan kung ano-ano yung mga yan. So, aralin nyo na lang yung table na yan. Malay nyo, nasa exam. Malay nyo lang. Next natin. Ano na sunod na slide? Hindi ko natatanda. Ayan. So ngayon, alam na natin kung paano nagana ang thermocouple. Kung saan din siya ginagamit. Ngayon, pag-usapan natin yung mga iba't ibang uri ng thermocouple. Dahil iba-iba sila. Depende sa uri ng metal na ginamit. At sa temperature range na kaya nitong sukatin. In general, merong dalawang main classification. Una, base metal thermocouple. Ano daw yung mga base metal natin? Type J, Type K, Type T, Type E, Type N. Yan. So, sa base metal, ito po yung mga gawa sa ordinary or common metals tulad ng iron, copper, at saka nickel alloys. So ito po yung pinakamadalas gamitin sa mga industrial application. Bakit? Dahil po mura, matibay, tsaka accurate sa mga medium temperature ranges. So
Una natin i-discuss si type J. Si type J daw, kung tatandaan nyo kanina doon sa table, kung di ako nagkakamali, siya ay it can measure around 750 degrees Celsius. Siya po ay mayroong iron and constant tan. So ano yung advantage si type J? Siya po ay mura at reliable sa reducing environments. Ano naman yung pwedeng limitation niya? Madali po siyang kalawangin, kaya hindi po siya ideal sa mga moist or oxidizing area. Example, sa mga ovens, tsaka general lab na setup. Next, type K. Type K ay merong chromel at alumel. So it can range up to 1,260 degrees Celsius. Tama ga? Pinakuha. Ganito na lang para mabilis. Hindi ko natanda eh. Ayan. Okay. Range lang naman yan. Yung type K. So, si type K po yung pinaka-popular na type sa industry dahil sa kanyang wide temperature range. Ayos din yung kanyang accuracy. Stable at kaya magamit sa mga oxidizing or inert atmosphere. Halimbawa sa mga gas turbines, engine exhaust, yun. Mga ganon. Next, si type T. Si type T, merong copper or constant tan. Galing ko, no? So, yung kanyang temperature range hanggang 350 degrees Celsius. Sige. Si sir, ano? Hindi. Yan. Ano nga tayo? Type, ano nga? Kung kayo nakikinig, saan tayo tumigil? Type ano? Yun, galing talaga ni Aris. Bilis, type T. Yeah. So, siya po ay may temperature range na hanggang 350 degrees Celsius. So, siya po ay magandang gamitin sa mga low temperature measurement at high accuracy. So, very, very stable siya sa cryogenic application. Ano ba yung cryogenic? Ito yung mga sobrang lalamig. Bawas sa mga cold storages, refrigeration system. Yan. Type T ang gagamitin natin na thermocouple doon. Next, si Type E. Meron naman siyang chromel at saka constantan. Ano? Okay. Okay. Balik tayo sa type E. So, sa type E po ay chat na to. Tangina, tambak pa rin yung Milwaukee. Wala na ang Jalen Brown. Wait lang
Yung mga ampaw. Nagsisilakasan pag wala si bro. Anyways, type E. So siya po ay merong promel at constantan and yung kanyang temperature range ay kaya hanggang 870 degrees Celsius. So mas mataas po yung kanyang output voltage kaysa sa naunang dalawa kay type J at kay type K. Ano? So mas maganda po siyang gamitin sa mga oxidizing environments. Ano po yung mga yon? E di sa mga light machinery at saka mga plastic industry. Ano? Last, si type N. Meron siyang microsil at nisil, ano. So, kaya din niya hanggang 1,260 degrees Celsius. Katulad ng type K, ano. So, yun nga lang, mas resistant po siya sa oxidation at aging. So, usually, ginagamit po siya sa mga high-temp furnaces, sa mga aerospace, at saka heat treatment processes. Okay po itong ating base metal thermocouple, everyone. Sana naintindihan nyo. Wait lang. Ay, wait pala. May nagre-record. Hmm? May nagre-record po. Wow. Wow. Makulit ka, ha? Ayun. Okay ka? Okay. May nagre-record. Uy. Yeah. Send lang ulit sa akin sa Messenger. Pero okay tayo dito sa base metal na thermocouple. Malay nyo, kasama sa yan, enumeration. Sinabi, ano daw yung mga base metal. Eh di JK10. Sulat nyo yung type. Type J, type K, type E, type N. Yeah. Baka lang naman. Hindi ko naman sinasabing kasama. 100 points pa naman ang midterm. Yeah. Okay. Next. So sabi natin kanina, anong slide na to? Hindi ko to alam. Yun. Meron tayong noble metal. So, yung mga noble metal, siya daw yung mga gawa sa mga precious or yun nga, noble. What? Kumukulit? Kumukulit? Wait ka dyan. Ayan. So, siya daw ay gawa sa mga precious or noble metals. Tulad ng platinum at saka rhodium. So, yun lang, mas mahal siya. Pero, mas accurate at stable sa mataas sa temperature ranges. Ano pag sinabing mataas sa temperature ranges? E di, above 100, 1,000. Huh? Sa hero ay
Okay na, okay na. Pakinig ako. Ganito na lang, sakit sa tenga. Pakinig naman ako pag ganito, wala din naman naimik sa inyo. Ganito na lang. Yan. Sabi nga natin, yung noble metal daw ay gawa sa mga noble metals tulad nga daw ng rhodium at platinum. Ano daw yung mga noble metal natin na thermocouple? Una, si type R, si type S, si type B. Yan, tatlo lang. So, unahin daw natin si type R. Si type R daw po ay merong platinum na 13%. No? Rhodium or platinum ba tayo? Check na dun sa dun sa table. So yung kanyang temperature range ay up to 1,480 degrees Celsius. So very stable and very accurate siya. Si type R. So ginagamit po siya sa mga glass industry, sa mga high temp kilns, tsaka sa mga labs. Next, type S. Type S, merong 10% lang na rhodium platinum. No? No, parang para silang sila ni type R. It can range up to 1,480 degrees Celsius. Siya po ay widely used sa mga industrial and scientific measurement. So sa mga pharmaceutical, sa mga calibration equipment. Next is type B. Si type B naman, merong platinum na 30% and rhodium na 6% ata yun. 6%. Tapos it can range up to 1,700 degrees Celsius. So, po yun napakagandang gamitin sa mga extremely high temp application. Sa mga steel production, glass furnaces, tsaka sa semicon manufacturing. Okay po? Okay? Okay ka? Yeah. Bilis lang tayo at may didiscuss ko pa yung gagawin nyo. Isa-isahin natin muna ulit sila. So alam na natin yung specific type ng thermocouple. At merong, sabi natin kanina, meron siyang magkaibang metal combination at combination, temperature range at kung saan siya ginagamit. Di ngayon, discuss pa natin. Para alam nyo, para hindi nyo lang sasauluhin yung yung isang phrase na pag nabasa, yun na. Di-discuss natin. Type J. Sabi natin kanina, mayroon siyang iron and constanta. And then yung temperature range, yan, may nakasulat na. Negative 210 degrees Celsius to 760 degrees Celsius. So, dahil daw meron siyang iron, madali daw siyang kalawangin. Sa mga sa mga matataas sa temp or moist environment. So, kaya bumababa ang kanyang lifespan kapag sobrang init. So, saan siya magandang gamitin? Di sa mga vacuum or inert atmosphere. Pagka, halimbawa, yung kanyang ginagamit siya sa mga injection molding machine, at mga process na mayroong medium na temperature lang. So, isa pa, type J daw ay magandang gamitin kung hindi masyadong mataas yung temperature. So, kapag ginamit mo sa sobrang init, mabilis siyang masisira. Kasi nga, sabi natin kanina, prone siya sa rusting o kinakalawang siya. Kaya ideal siya sa mga controlled environments, gaya nga ng vacuum or inert systems. Okay, next. Wow. Type K. Sabi natin, meron siyang chromel and alumel. So, yung kanyang temperature range, nakalagay dyan, negative 270 to 1,372 degrees Celsius. So, siya po yung most common thermocouple type dahil sa kanyang wide range and good stability. Nakikita natin siya
magagamit siya kalimitan sa mga neutral or oxidizing atmosphere. So siya lang, merong issue. Ano daw yun? And then pagdating sa ating EMF variation, o yung below 1,800 degrees Fahrenheit, dahil sa hysteresis, kaya iiwasan yung low temp, inert settings. Ano yung mga yun? E di sa mga oil refineries, gas turbines, tsaka furnaces, pwede din. So, sabi natin, siya yung pinaka-popular dahil kaya niyang sukatin mula sa sobrang lamig hanggang sa sobrang init. Pero sa refineries at furnaces, hindi siya basta-basta nagde-degrade. Kaya reliable. Okay, next. Type T. Type T, nakalagay daw dyan, it is formed with copper and constanta. So yung kanyang temperature range, negative 270 degrees Celsius to 400 degrees Celsius. So sabi natin kanina, maganda siyang gamitin sa mga low temp measurement. Yung mga vacuum or inert atmosphere, stable siya kahit sa moist environment. Sa mga cryogenics, refrigeration system, tsaka food production. Parang siya yung go-to na thermocouple sa malamig na environment. Hindi siya madaling masira kahit basa o humid, kagaya nga dun sa food storage at cryogenic labs. Okay po? Speed lang. Next. Si type E. Si type E naman daw ay merong Rommel and Constanta. And yung kanyang temperature range is between 270 degrees Celsius to 1,000 degrees Celsius. So, mas mataas ang output voltage niya kaysa sa type J or type K. Kaya mas sensitive. So, kadalasan ginagamit siya sa mga oxidizing or inert atmosphere. Pero, iwas siya sa mga sulfurous environment kasi pwedeng ma-damage. Eh di saan yung kanyang common application? Eh di sa mga power plants at saka industrial monitoring. So yung type E po ay mas sensitive at accurate kaya maganda para sa precise industrial monitoring. Yung sabi natin kanina, dapat iwas or malayo sa mga sulfur-based gases. Okay po? Okay. Next ay bagal ng type N. Type N daw ay combination of alloys nicrosil and nisil. Ikaw lang basa eh. So, yung kanyang temperature range ay merong negative 200 degrees Celsius up to 1,300 degrees Celsius. So, katulad siya ng type K pero mas resistant siya sa oxidation tsaka aging. Hindi siya madaling masira sa green rot na tinatawag. At may better long-term stability. So, kalimitan, ginagamit siya sa mga refineries at mga petrochemical industries. So, kung gusto niyo ng thermocouple na matagal masira, kahit paulit-ulit gamitin sa matataas na temp, edi type N, yung pinakamaganda. So, yung perfect sa mga oil and chemical plants. Okay? Chill lang ang ating discussion. Next, type R. Type R ay mayroong 13% na rhodium at platinum. Yung kanyang temperature range ay between negative 50 to 1,768 degrees Celsius. Now, mas mahal siya kaysa sa type S dahil po mas mataas ang kanyang rhodium content. Pero siya naman ay highly accurate and stable. So siya po ay ginagamit sa mga sulfur recovery units at high temp application. So yung type R po ay parang siya yung high-end na thermocouple.
sobrang accurate at stable kahit sa matinding init. Pero syempre, mahal. Dahil platinum based siya. 13% pa yung kanyang rhodium. Okay pa? Gets? Ayan. Si Aris lang ata nakikinig. Iyo. Okay, wait lang. Ayun, okay tayo sa type R. Type R. Okay. Sige. Next. Type S. Si type S naman daw ay combination ng platinum and rhodium. 10% yung kanyang rhodium. Meron siyang temperature range na between negative 50 degrees Celsius to 1,768 degrees Celsius. So, gaya po ng type R, it is used for very high temperatures at scientific or industrial processes. Ano yung mga yun? Ito sa mga labs, kilns, or glass manufacturing. Sabi nga natin, karaniwan po siyang ginagamit sa high temp laboratories. Halos pareho lang sila ng type R pero mas mura ng konti. Konti. Next. Next ay type B. Si type B ay combination na the alloy combination is of platinum. 6% rhodium and platinum, 30% na rhodium. Ang kanyang temperature range daw ay between 0 to 1,820 degrees Celsius. So pinakamataas yung kanyang temperature capacity sa lahat. Doon sa atin kanina, sabi natin, ginagamit siya sa mga extremely high temp industries tulad ng glass at saka steel manufacturing and production. So, yung type B po, yung pang heavy duty na thermocouple. So, ginagamit kapag sobrang taas yung init sa steel plants or glass furnaces. Kaya kung gusto natin ng thermocouple ay kaya mag-survive sa extreme conditions, edi yun, type B, yung ating gagamitin. Naintindihan po? Yung ating types ng thermocouple. Okay, recap natin. Meron daw tayo mga base metal na thermocouple. Si type K, type J, type K, type E, type T, type N. So sila po yung mga mas mura at mga pang general industry use. Then yung noble metal thermocouples naman, si type R, si type S, at saka si type B. So mas mahal pero mas accurate at pang high temp application. Okay po? Gets? Yeah. Nice. Nice. Next, RTD naman. Si resistance, temperature detector. Tapos na tayo sa thermocouple, RTD tayo. So, RTD daw ay is a device used to measure temperature by binabasa ko pa. Okay. So, si RTD daw po ay parang siya yung sensing element, Parang meron siyang fine wire or pure metal na commonly ay platinum, nickel, or copper. As the
temperature of metal increases, the resistance to the flow of electrons also increases. So, therefore, yung ating RTD ay nag-ooperate on the principle that the electrical resistance of metals changes predictably with high temp. So, yung RTD daw po ay kilala sa kanyang accuracy, stability, at repeatability. Kaya siya ideal sa mga industrial at laboratory application. Na kasi doon kailangan ng precise temperature measurement. Okay po? Okay. Next, meron tayong tinatawag na PT100. Ano daw yun? So, PT100 po isang uri or type ng RTD kung saan ang PT po ay nangangahulugan or tumutukoy sa platinum. At yung 100, ito tumutukoy o sinasabi niya na meron na resistance sa 100 ohms sa 0 degrees Celsius or ice point. So kadalasan po yung PT100 ay wire wound o thin film type. Mamaya maintindihan niyo yun. At madalas daw po siyang ginagamit sa mga industrial application dahil sa mataas nga niya na accuracy, stability, at repeatability. Now, sa iba't ibang temperature range. So, kaya karaniwan natin siyang makikita sa mga process control system at automation industry. Dahil doon kailangan kasi ng exact measurement ng temperature. Malamang. Next. May configurations of RTD. Sabi natin kanina, si 2-wire. Meron daw tayong 3-wire. So, unahin natin si 2-wire. So, siya daw po yung pinaka-simple or simple na configuration. Pero may posibilidad ng error sa measurement. So, bakit? Dahil daw po sa setup na yan, yung RTD ay naka-connect sa Wheatstone bridge circuit gamit yung dalawang wire. So, yung output voltage mula sa bridge ay minomonitor para makuha yung desired temp reading. Dahil kasama sa measurement ang resistance ng lead ng wires. So, bumababa yung kanyang accuracy. Kaya ito madalas lang gamitin sa mga short distance application kung saan hindi critical yung accuracy. Next, si 3-wire RTD. Nakalagay, they are the most common type of RTD assembly. So, siya daw yung pinakakaraniwang ginagamit sa industry. So, gamit yung 3 wire, syempre 3-wire Nakakonekta rin yun sa standard bridge circuit. Pero may compensation feature, para mabawasan o ma-eliminate yung lead wire resistance error. Syempre, mas accurate siya kumpara sa 2-wire configuration. At nire-recommend sa mga industrial processes, sa mga control system, kung saan mas mahalaga yung accurate or tamang temp reading. Tingin nyo, dalawa lang yung ating configurations ng RTD. Dalawa lang kaya? O may isa pa? Ano kaya isa pa? Ako na lang sasagot, ayaw nyo sumagot. May isa pa daw, pero discuss na lang natin, wala yun sa sa slide. So, meron pa yung 4-wire RTD. So, syempre, yun yung pinaka-accurate. 4 yung kanyang paa. May 4 siyang wire. Yun po magkakonekta. Yung 2 wire para sa current supply at yung dalawang wire naman ay sa voltage measurement. So, dahil hiwalay po yung kanyang current at voltage wires, so, na-eliminate ng buo yung error na dulot ng lead wire resistance. So, kaya ginagamit yung 4-wire RTD sa mga labs, sa mga high precision, yun, mga ganon. So, in short, pinaka-accurate talaga yung 4-wire. Most accurate. Ginagamit nga siya sa mga high precision application. So, syempre, yung kasama lang sa ating discussion, si 2-wire RTD. Si 2-wire RTD, simple, pero rough. Simple, pero least accurate. Si 3-wire naman, hindi yung most common.
compensated sa lead resistance. Okay? Gets ga? Yung configurations. Tayo, dalawa nakikinig, 3, 4, 5, lilima, 6, 7. Yan, sana nakikinig kayo. Okay, alamin niyo yung mga itsura nito, hindi ko yung isasama. Yung kung ano yung itsura ng 2-wire. Kamaya, discuss natin yung sa mga susunod. Hindi ko ilalagay sa slide. Kayo yung maghanap. Kaya nga tayo may assignment lagi, mag-aral. Pwede yun. Diniscuss ko naman kung ano yung concept, kung ano yung working principle, kung saan ginagamit. Di kayo naman bilang estudyante, kayo yung maghanap. Ano yung itsura, kung paano siya ginagawa o ginagamit sa industry, yun. Yan yung trabaho nyo pagkatapos ng ating discussion. Baka mamaya may makita kayo sa exam. Ay, hindi ito naturo. Ulol, tinuro ko yan. Hindi na inaral yung buo. Nag-base lang kayo sa PowerPoint. Kaya tayo may assignment palagi. Mag-aaral. Yun. Okay? Yeah. Thanks. Oy, may types daw ng RTD. Sabi natin, wire wound at thin film. Yan. Ganyan yung itsura. Oy, may nakalagay. Kung ano yun. Ito daw yung platinum wire. Ito daw yung ceramic bobbin. Yan, yung mga ganyan. Leads. Bonus na to, pinakita ko eh. Dito daw yung platinum thin film layer. Yan. Ito yung ceramic substrate na sinasabi ko kanina. At yung leads. Yan. Ito ka. Okay. Discuss natin. Unahin daw natin si wire wound. Haba. O si wire wound daw yung traditional type ng RTD. Kung saan ang sensing element ay gawa sa napakanipis na platinum. Kung makikita nyo kanina. Yun po ay nakaparang coil. Alam mo yung coil yung gano'n. Yun. Parang maliit na spring. Yun. Usually po ay inilalagay ang coil sa loob ng ceramic o glass tube para maprotektahan at maging matibay. So, kapag ginawa itong PT100 probe, nilalagay pa to sa metal tube or sheet para mas maging durable at resistant sa mga harsh environments. So, si wire wound, pinaka-accurate sa lahat ng RTD type, lalo na yung kanyang inner coil design. Tapos yung glass core naman na version ay pwedeng gamitin sa mga liquid measurements. Habang yung ceramic core ay maganda naman sa mga high temp. Yun nga lang, si wire wound, mahal. Mas mahal dahil mahirap gawin at kailangan ng skilled manufacturing process. Tsaka isa pa, sensitive siya sa vibration kaya hindi siya ideal sa mga lugar na may movement o shock. Di po? Mabilis o okay naman? Okay daw. Okay lang daw. Okay. Hindi ko na yan binabasa. Kayo na lang magbasa niyan kung gusto niyo. Next, si thin film, RTD. Napapadubli lagi yung pwede. Anyways, thin film type naman, yun po yung meron siyang manipis na layer ng platinum. Yun po ay dinedeposit sa ceramic substrate. So, pagkatapos, ile-laser cut o i-etch para makabuo ng circuit pattern na magbibigay po ng desired resistance. So, nilalagyan po siya ng lead wires at protective glass coating para maging matibay. So kung si wire wound ay mahal, ito naman mas mura. Tsaka mas matibay kumpara kay wire wound. Tapos siya din ay kabaligtaran. Resistant naman siya sa mga vibration at shock. Kaya magandang gamitin sa mga industrial setup dahil flat yung kanyang profile yan, ganyan. So madali siyang i-integrate sa iba't ibang instrumentation application. Ngayon nga lang, si thin film RTD, mas mababa yung accuracy kumpara kanina kay wire wound.
Pero sapat naman na yun para sa mga general industrial use. Wait lang. Oh. Yeah. So, summarize natin yung dalawa para mas madali natin maintindihan. Si Wirewound RTD, pinaka-accurate pero mahal, tapos sensitive sa mga vibration or shock. Si thin film naman, hindi kabaligtaran. Mas mura, matibay, at saka madalas siyang gamitin sa industry. Okay po, yung dalawang type. Okay. Next. Thermistor, last na pala to. So si thermistor po ay isang uri ng resistor. Ayan, sabi dyan. So ginagamit daw po siya para sukatin yung temperature changes. Temperature changes o pagbabago ng temp. So yung principle niya ay nakabase sa pagbabago ng resistance habang nagbabago yung temp. Ibig sabihin, habang tumataas o bumababa yung init, nagbabago ang resistance ng thermistor. Ano? So simpleng analogy lang. Parang resistor na maramdamin sa init. So kapag umiinit yung paligid, nag-iiba yung daloy ng kuryente dahil nagbabago yung kanyang resistance ng thermistor. So thermistor daw sabi ay non-linear. Bakit? Ibig sabihin kung i-graph daw natin yung relationship ng kanyang temperature at resistance, hindi siya tuwid. Kaya nga non-linear. Hindi pantay yung kanyang pagbabago ng resistance. Okay. Sa bawat pagtaas daw ng temperature, no? Kaya kailangan ng calibration or correction circuit. Minsan, para makuha yung tamang reading. Yung thermistor daw ay pinagsamang thermal tsaka resistor. Ang galing, no? Nahuli pa. So, resistance changes depending on temperature. So, siya daw ay non-linear. Hindi siya straight line sa graph. So, commonly used sa mga temperature monitoring devices tulad ng mga thermostats, digital thermometers at electronic appliances. Uy, nag-iiba. Galing. Naintindihan ka? Ay, may sunod po yung slide. Ay, meron pa. Hanggang ilang gato? Ito pala yung last slide. Types of thermistor. Si NTC or si negative temperature coefficient at si PTC. Tama, dubli na naman yung pindot. PTC yung sunod, si positive temperature coefficient. So, NTC. Ano lang yung self-explanatory. So pag sinabing NTC, ibig sabihin, habang tumataas yung temperature, bumababa naman yung kanyang resistance ng thermistor. So pag mainit, mababa ang resistance. Kapag malamig naman, mataas yung resistance. Parang parang kape na mainit. So kapag umiinit, mas dumadali yung daloy ng kuryente dahil mababa ang resistance. So yung NTC madalas ginagamit bilang temperature sensor sa mga device tulad ng thermometer, car engine, tsaka aircon. Tsaka sa mga battery monitoring system, pwede din. Dahil sensitive siya sa maliliit na pagbabago ng temperature. So siya ay magandang gamitin sa mga precise measurement. Next ay si PTC. Si PTC naman po ay baligtad lang ng NTC. So tumataas din ng kanyang temperature, tumataas din yung kanyang resistance. Pag mainit, mataas ang resistance. Pag malamig, mababa yung resistance. Bawa wire, kapag masyadong sobrang umiinit, edi humaharang na siya sa kuryente para hindi masira yung circuit. Yun, gano'n.
Teka, tapos na agad ito. Parang tanga. Tripin ko kasi agad yung ano. Ayun, naintindihan ka? Yun naman na yung last slide. Naintindihan? Ginagamit lang yung ano, yung PTC sa mga protection or resettable fuse. Naintindihan yung ating ano, temperature sensor. So may time pa naman tayo, di-discuss ko na din yung isa, pressure. Parang next meeting na ata ito. Ha? Hindi, okay lang. Ari, ano lang, mabilis lang to. 11 slides lang. Okay. Ha? Ah, no? No? Sa control na lang. Ito talaga. Naka-share na nga ang screen ko. Tanga, hindi pa pala. Oo nga, hindi pa nga. Ano to? Yan, kita na no? Alam hanggang alas 11 tayo. So, bibilisan natin ng konti. Pressure sensor. Okay na tayo sa temperature ha. Ma-absorb nyo pag ito. Ma-absorb pa. Absorb pa yan. O, mo? Kaya pa yan. Inom mo ng tubig. 1 minute. Makainom na. Okay. Pressure sensor. Okay na. Start na tayo dito ha. Pressure sensor. Everyone. Handa na si Yoshi. Tsaka si Pastor. Okay. So pressure sensor daw ay instrument o device na ginagamit para sukatin yung pressure ng isang gas or liquid. So yung ginagawa niya daw, kino-convert niya daw yung physical pressure into an electrical signal na pwedeng basahin o process ng system. Ano ga yung mga physical pressure? Ito yung actual na force na pinipilit o basta yung force or puwersa na pinipilit sa sensor. So kapag may pressure na pinilit doon sa sensor, halimbawa, hangin o tubig, nagbabago yung kanyang electrical output. At doon, malalaman kung gaano kalakas yung pressure. So yung output signal niya ay pwedeng analog signal tulad ng 4 to 20 milliampere or 0 to 10 volts. Pwede din namang digital signal or binary data na nababasa lang ng computer or controller. Pwede siya ginagamit sa madalas sa HVAC, commonly, industrial process. So in short, ang pressure sensor daw ay device na nagre-read ng pressure at ginagawang signal para magamit ng system sa monitoring or control. Okay? Next. Uy, ang dami naman. 3 common types of pressure. Gauge pressure, absolute pressure. Tama, nagdodoble talaga. At saka differential pressure. Unahin natin si gauge pressure daw. Is measured in the relation to ambient atmospheric pressure or 14.7 pounds per square inch. So, ibig sabihin, kinukumpara natin yung pressure sa paligid. Ang ating normal air pressure ay usually 14.7 PSI sa sea level. So, yung ginagawa, kinukumpara natin yung pressure sa paligid sa pressure ng system. So, kapag ka nagbobomba ka ng gulong ng motor, hindi gano'n. Sabi mo sa gauge mo, hindi 35 PSI. Ibig sabihin nun, hindi 35 PSI above. Okay? Okay. Next, absolute pressure. Galing, no? Absolute pressure. Ang absolute pressure daw is the pressure of having no matter inside the space or a perfect vacuum. So kapag naman sinusukat mula zero pressure o sa tinatawag na perfect vacuum, walang kahit anong hangin o matter sa loob.
Yun lang. Isipin mo, parang starting point ang lahat. No air, no pressure. Kaya absolute pressure equals gauge pressure plus atmospheric pressure. Naga. Naintindihan? Basic lang, no? Next, differential pressure. The difference in pressure between two given points. Kaya yun na. Yun na. Ano pa explain natin dyan? Hindi yung pagkakaiba ng pressure sa dalawang magkaibang point. Hindi siya nagsasabi ng exact pressure o kung gaano kalaki yung difference ng pressure sa dalawang location or two given points. So, halimbawa, kapag ka meron kang pipeline na gustong malaman kung may bara o pressure drop, di gumagamit ka ng differential pressure para sukatin kung ilang PSI yung pagitan ng inlet at saka outlet. Yun, ganun lang ka-simple. Okay po? Okay? Okay. Uy, may 6 types pa ng pressure sensor. Potentiometric pressure sensor, capacitive pressure sensor, inductive pressure sensor, piezoelectric pressure sensor, strain gauge pressure sensor, tsaka variable reluctance pressure sensor. Malay nyo, kasama yan. Kung ako sa inyo, sa uluhin ko agad yan. Dapat kompleto pa. Pag kulang, halimbawa, sinulat nyo, potentiometric sensor. Mali. At buo, potentiometric pressure sensor. Yun. Tapos ngayon, sa enumeration natin, kapag kulang ng isa or mali yung spelling ng isa, mali lahat. Nung prelim, pinagbigyan ko. Kawawa naman eh. Ngayon, hindi na. Tsaka yung sa mga nagsusulat ng pangalan dyan, sige. Yeah. Okay. Yeah. Lag na tayo. Potentiometric pressure sensor. Ano daw yan? Binigay ko na din yung ganyan. Wait lang, at lobat na. Wait lang. Hinanap na ako ng saksakan. Isang picture sa gano'n. Sorry, hindi na siya ngayon. Saan ano free? Dali. Sorry. Nasa ano? Gusto. Ano lang po kaya? Okay lang. Nasa faculty. Ay, kanina. Ngayon, siguro sa ilalim. Okay. Anong i-discuss? Saan na kayo? Sa mabilis sa technology ng time namin. Kuwari, Hello? in there. Grade 1 to 2. Grade 1 sa di ba lang? Yung grade Saan na kayo? Potentiometer? ng 5-6 first year. Hindi na. Turn on. Potentiometer. Pero mga So, potentiometric pressure sensor ginagamit natin depending on the pressure released by a sensor or by a pressure is the specific sensors that we have. So, it makes sure that you process a movement. Process movement. Bakit hindi ano? Bakit hindi ano? Wala nga. Sama. Eko. Amat biya. Pangkihan? Sasa na? Bakit? Ay, dito na. Ha? Labas. Hindi ko alam. Labas. Labas. Kasi kung dito na din mo, nakain na. Labas na. Ha? Sa labas. Sa labas daw. Wala si Jet? Oh, ano naman? Hindi ka nakakain pag wala si Jet? Na. Uy, yes, mas wala.
Ayan na. Ayan. So, sa potentiometric pressure sensor daw, yan na, nakalagay na yung yung kanyang diagram. So, siya po ay gumagamit ng mechanical movement para masukat yung pressure. May arm daw siyang nakakabit sa elastic element. Parang spring o diaphragm yun. Kita nyo naman dyan. So, kapag may pressure, nade-deform o naiipit yung element kaya gumagalaw yung arm. Either pa forward or backward. So, yung movement ng arm ay dumadaan sa potentiometer. So, alam niyo na yun. Yung device na nagbabago ng resistance depende sa position. Ginaganon. Yan. Bilisan lang natin ng konti. So, yung pagbabago ng resistance na yun ay kino-convert sa electrical signal na katumbas na pressure reading. Yung parang volume knob, habang iniikot mo, nagbabago yung sound o yung tunog. So dito, habang tumataas yung pressure, nagbabago yung position. Kaya nagbabago rin yung resistance. So sa mga ginagamit siya sa mga simple mechanical to electrical pressure converters, industrial gauges. Okay na? Bilis lang tayo konti at discuss pa ako activity. Uy, okay. Capacitive. Yan daw si capacitive. So, si capacitive pressure sensor naman daw po ay gumagamit ng capacitance change para sukatin yung pressure. So, meron daw siyang diaphragm na nade-deform kapag may pressure. Kaya nagbabago yung kanyang distance sa pagitan ng dalawang plates ng capacitor. Dahil nagbago yung kanyang distance, nagbabago rin yung kanyang capacitance. At yun yung kino-convert sa electrical signal na proportional sa pressure. So, isipin mo, may dalawang plate na may manipis na rubber sa gitna. So, kapag pinisil mo, lalapit, yung plate. So, kapag nagbago yung charge sa nakayang store, edi nag-iiba yung reading. So, saan siya malimit gamitin? Sa airflow measurement, liquid sensing. Isa pa, sa capacitive sensor po, capacitive pressure sensor ay high accuracy at stable at sensitive sa small pressure changes. Next, inductive pressure sensor. Yan, ganun daw. So, siya po ay gumagamit ng electromagnetic principle. So, meron siyang ferromagnetic core na yun daw po yung nakakabit sa elastic diaphragm at meron 3 coils. Isang primary at 2 secondary. So kapag may dumadaloy na current sa primary coil, nagkakaroon ng magnetic field. So kapag gumalaw yung diaphragm dahil sa pressure, gumagalaw din yung core. Kaya nagbabago yung induced voltage sa 2 secondary coil. So yung difference ng voltages ay katumbas na pressure change. Parang seesaw, di ba? Paano ba? Yan, yung ganyan. Kapag pantay yung seesaw, hindi equal yung kanyang voltage sa magkabilang side. Pero kapag ang baba, may umupo dito, mas mabigat, ganyan. E di, nagkakaroon ng imbalance. Yun yung binabasa ng sensor. So, commonly used siya sa mga heavy machinery, hydraulics, and pneumatic systems. Okay po. Next, si piezoelectric pressure sensor. Kaya, ito naman po yung nakadepende sa piezoelectric effect. So, yun po ang kakayahan niya po ay yung kakayahan daw ng ceramic materials o crystal ay gumawa ng electrical voltage. Kapag naiipit o napipisil. So kapag ang pressure ay inilipat sa piezoelectric material, nagpo-produce siya ng electrical charge na proportional sa pressure na in-apply. Next, piezoelectric elements or materials. Meron tayong crystalline, ceramics, at lead-free piezoceramics. Merong langasite,
at saka quartz. Ito namang ceramics, merong lead, zirconate, titanate, at zinc oxide. Ito naman sodium niobate at bismuth ferrite. So, ano ba ito? I-discuss. Ayun. Itong tatlo daw na to ay parang stress ball na naglalabas ng kuryente kapag yung pinipisil. So, the more na pressure you apply, edi the higher the voltage output. Yan lang yun. So, silang tatlo ay mga very fast, mga kanilang mga responses. Kaya siya ideal sa mga dynamic pressure measurements. Yun. Next, strain gauge pressure sensor. So, ito naman, sinusukat yung pagbabago sa electrical resistance ng isang material. So, kapag na-stretch o nako-compress, yung strain gauge ay siyempre nakakabit yun sa diaphragm. So, kapag nagbago yung pressure, nagde-deform yung diaphragm. Kaya na-stretch yung wire sa ibabaw nun. Wait lang. Ano na trend to? Alam mo, 9969. Wala na akong Jalen Brown. Ano ka ba tayo? Box. Milwaukee. Ay, wala na yan. Talo, 30 fourth quarter na. Ano yun lang yan? Last 4 weeks. Yung Magpasayas na ng wala? Hindi. Hindi. Hindi na ako nataya. Hindi na. Pero wala. Hindi na. Hindi na. Ay, nagsusugal ka mga to. Nagsusugal ka kayo? Nagsusugal sila. 143. 144. Oo nga. 142 yata. Parlay naman. By odds. Kamala. Nagsusugal ka sa inyo? Nagsusugal yata ka nga to. Nagsusugal sa inyo? Sigol. Wala. Kumaya yung si Parang mga tulog na ata itong mga to. Bahala kayo. Hindi ko kayo upload ng PowerPoint. Pawa, si Clarin. Clarin? Yan. Si Sarmiento kay Boy na. Nandito kay si Sarmiento. Wala, ba't ipapasok Yan. Nabibigyan. Hindi hawak ng ibang account. Tapusin na natin ito, Eugene. Bakit gano'n? Wala. Patapos na daw. Patapos na ito. Strain gauge daw. Ito yung strain gauge daw ay parang ano yun? Kita mo ba yan? So yung strain gauge daw, pressure sensor ay parang rubber band. Hindi pag yung hinila, edi nahaba. Right here. Tawag si Chlorine. Next. Variable reluctance yun reluctance hindi reductance pressure sensor. So siya daw po ay gumagamit ng magnetic principle kung saan ang pagbabago ng magnetic reluctance o yung opposition sa magnetic field. So may diaphragm daw yun na bahagi ng magnetic circuit. So, kapag may pressure, nade-deform yung kanyang diaphragm. Kaya nagbabago yung gap sa magnetic path. At doon, nagbabago yung reluctance. What nice. Yung pagbabago daw ng reluctance ay converted sa electrical signal para makuha yung pressure value. Okay. Yan, yun lang. So, para siyang magnetic door sensor. So, kapag lumapit o lumalayo yung magnet,
Ibabago yung signal. So siya ay durable and robust. Robust. Liga. Suitable daw siya for dynamic measurement. Tapos na agad. Naintindihan nyo. Kami din-discuss pa kasi ako sa inyo ang activity. Yung pang ano nyo. Yung pala, meron pa siya yun sa lupa. Tapos na, wala nga yung Bible verse. Dahil, hindi pa naman tapos, meron pang dalawa. Hindi pa tapos. Po. Nasa na yun? Di ba? Focus ko to. Ha? Ano? Sabi lang, yung pangilan na lang. Ano? So, wala lang sila lagay. Nice. Kalagay lang yun. Sabihin ko doon. Sa'yo margin ito. Sabihin ko doon ha. Sabihin ko dito. Pwede. Ano ko sabihin ko doon? Kita na ka? Oh my God. Yan. Ayan yung inyong gagawin. So dito, i-evaluate lang yung inyong natutunan mula module 1 to 3. Individual yan ha. Individual. Yan. Meron tayong ILO dyan, classify and analyze, evaluate, static and dynamic, sa propose, appropriate signal conditioning technique. Siyempre, so, part A, prepare. Ito ang due date ay Sunday dahil Monday, presentation ito. Yun yung ating communication na 10%. Siyempre, dalawa, may written at may oral. Yung written, edi kahit printed na, okay lang yan. Ipopost ko din naman to. So prepare a 2 to 3 pages technical analysis based on one real-world application. Nakalagay naman dyan. Bahala kayo, pwedeng wala dyan. So ito daw dapat yung nilalaman. Brief description of the system, block diagram, merong input, sensor, signal conditioning, controller, tsaka output. Sensor classification, ito yung kung ano siya, sensor, detector, transducer, kung analog or digital, kung active or passive. So analysis of static characteristic, analysis of dynamic characteristic, justification of required signal conditioning technique. So siya submit sa Google Classroom. Yung soft copy, ang pagsasubmit ay CA1 ganito. CA1. Surname, bawa ako. Tejada. J. Ganyan. PDF ha. Yan ang file name. Yan. Ganito daw yung rubric. Simple lang. Ano yun? Okay. Sige po. Ha? Sige. Yung written report daw, 50 points. Yung criteria, the technical and accuracy. Technical accuracy and completeness. O, 20 na agad kayo doon. Hindi na masisiro. Signal conditioning justification. Research lang naman sila doon. 10 points. Tapos organization, clarity, and technical writing. Times New Roman, 12. Tapos 1 inch margin sa lahat ng side. Yun. Tapos dapat may header and footer. Yun. Tapos proper diagram and structure, 5 points. Yan. Malinaw yung rubric sa written. Uy. Yan. Next, yung oral presentation. 50 points din. 3 to 5 minutes per student. So you must clearly explain your chosen system and demonstrate conceptual understanding. Reading directly from slides or notes is discouraged. Practice nyo yan ha. Dahil pag kayo'y nag-present na ng capstone, dapat wala kayong mga notes. Dapat alam ninyo, kayo nga ang gumawa, di dapat alam nyo yan.
Hindi na kayo titingin-tingin na babasahin nyo dun sa notes. Parang ito yung practice nyo sa inyong capstone. So, be prepared to answer follow-up question. So, mastery of topic and technical understanding, 20 points. Explanation of sensor characteristic, 10 points. Signal conditioning, explanation and justification, 10 points. Delivery, confidence, pag kayo tawa ng tawa, sisiro ko kayo diyan. At saka communication skills, 5 points. So, ability to answer question, yung Q&A natin, edi 5 points. Malinaw po? Kayong bahala kung paano nyo sa ipe-present. Basta sa Monday. Ang due date nito ay Sunday. Anong date sa Sunday? Sunday morning. Rain is falling. March 8. Gabi naman, 11:59. Okay na yun. Dahil Monday, presentation na. Ala, Monday ko yung due date. Yung gagawin natin sa Monday. Upload ko naman to. Malinaw, may tanong ka kayo? May tanong po? Naintindihan naman yung lesson, discussion? Malinaw naman. Parang narinig ko yung tawa ng tawa tong si Zoe. Tawa to ng tawa. Open cam nga kayo. Open cam, everyone. Open cam at tayo magpipicture. Hindi tayo